Welcome sa panibagong episode. Ako nga pala inyong host, si Yoji, at narito na naman panibagong episode. Magandang gabi sa inyong lahat. Alas 9 na, tuloy ang trabaho, tuloy ang pangarap natin. Kahapon, naglabas ako ng isang sobrang gandang podcast na naman. No? Ewan ko kung napanood nyo na guys. Nandiyan na yan sa YouTube, Spotify, Facebook, TikTok. In-upload ko na yan sa mga socials. Thank you sa panonood at pakikinig. Maraming salamat sa inyo lahat guys. Yan, tuloy tayo sa ating kwentuhan. Pumunta kami sa Powerma kanina, bumili ng charger yung partner ko. Tsaka, ayun, kumain na rin kami sa labas. Sobrang gandang experience guys sa Mac. Sarap bumili ng phone dun. Or MacBook. I'm praying. Darating yung time, dun tayo bibili ng MacBook natin. No? Trabaho lang. Sipag lang. Makakamit din natin yan. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagtatrabaho gaya ngayon. Yun. Busy and productive. Kanina, gumawa na naman ako ng part 2 ng Mental Freedom, yung series ko na yun. Series kasi yun guys eh. Naging series na siya kasi yung una kong mga ginawang video nun about sa mental freedom, medyo maganda yung naging outcome niya sa TikTok and then sa YouTube. Maganda-ganda yung naging outcome niya. Tsaka, alam nyo naman kasi lahat tayo, halos lahat ata ng tao nakakaranas ng ganun eh. May nagsabi nga sa akin doon sa comment, spotlight effect daw yun. Spotlight effect. Yung parang akala mo nakatingin sa'yo lahat ng tao pero hindi naman talaga. Ganon kasi yun nangyayari, di ba? Kaya tingin ko, maganda yung outcome niya, yung video na yun. Kaya gumawa ko ng panibagong series. So, tignan natin kung ano mangyayari, kung tutuloy-tuloy natin. Pero maganda, mental freedom. Marami nakaka-relate sa topic na yun. And then, let's see kung saan pupunta. Diba? Ganun lang naman eh. Subok lang ng subok. Pag di gumana, edi iba naman ulit. Papaganahin natin yan, di pwedeng hindi. Okay, may mga tanong dito guys na tanong na bakit hindi masagot agad ngayon. Tulad nito, sabi, bakit ang bilis ng panahon? Well, ito, pinag-uusapan dito sa TikTok, malala ang usapan dito about dito, yung parang sobrang bilis daw ng panahon sa ngayon, di ba? Kung mapapansin nyo, parang noong nakaraan lang, pandemic, tapos ngayon 2026 nga. Ang isip ko nga nasa 2019 pa actually ako. 2019 pa, nandun kung saan yung nag-i-struggle ako. Yun talaga yung tumatak sa utak ko hanggang ngayon eh, parang yung isip ko parang ganun pa din eh. Pero sobrang bilis nga no. Well, ganito daw ang explanation niyan. Nabasa-basa ko lang din. Hindi yan galing mula talaga sa akin Nabasa-basa ko lang sa ilang mga eksperto dyan. Kaya daw sobrang bilis ng panahon. Kasi, nung bata ka, hindi mo napapansin lahat ng mga ginagawa mo kasi nag-e-enjoy ka. So ngayon, na pag umidad ka na daw, dun mo lang mapapansin lahat ng kilos mo. Kasi lahat nakaplano na yan kung ano yung gagawin mo sa buong araw, sa buong linggo, sa buong taon, sa buong week. Pinaplano mo na siya. Bawat galaw mo, nakikita mo siya. Kaya nakikita mo, parang nung nakaraan, nagpaplano lang ako bumili ng ganito Nagpaplano lang kami lumipat dito Parang, ang bilis dumaan ng mga panahon na yon. Tapos marirealize mo na lang, 2 years, 3 years na palang lumipas. Kaya parang ang bilis. Ganun daw pag nagkakaedad na eh. Well, hindi ko alam. Kaya nga sabi ko, hindi naman natin kailangan malaman ang lahat. Okay lang yan. Hindi ko alam. Yun lang yung nabasa ko. Pag-usapan natin, mga adulting expectation versus reality. So, yung pagdating unang-una sa bills. 'Di ba? Nung mga binata at dalaga pa, wala pa tayong binabayarang bills kasi nakatira pa tayo sa mga magulang natin. Sila pa ang nagbabayad ng mga bills. Kuryente, tubig, internet, lahat yan. Upa sa bahay, insurance, lahat yan. Sila ang nagbabayad. Wala tayong binabayaran kahit piso, 5 duling wala. Tapos nanghihingi pa tayo sa mga magulang natin. Ngayon, pag naging adult ka na, ikaw na yung nagbabayad ng lahat ng bills. Doon mo lang marirealize o doon mo lang ma-appreciate lahat ng hirap ng magulang mo dati. Yung mga ginagawa nila sa atin, doon mo lang ma-appreciate talaga lahat. Kaya pala ganun yung tatay ko. Sabi niya, huwag kayo magsayang ng tubig kasi ang lakas sa bill niyan. Di ba? Pag nagtutoothbrush tayo, binubuksan natin yung gripo, tapos pinapabayaan lang natin tumulo, tapos habang nagtutoothbrush tayo, pinapabayaan lang natin tumulo yung tubig, di ba? Ngayon, adult na, pag nakikita ko yung may tagas yung gripuhan namin, tinatalian ko agad, ginagawan ko agad ng paraan para hindi siya tumagas kasi habang tumutulo yan, tumutulo rin yung bulsa ko. Ganun sa pagbabayad ng bills na yan, di ba? Make sense? Mararamdaman mo yung kirot pag ikaw na yung gumagawa. Kaya nga sabi, dapat wag mo agad huhusgahan hanggat wala ka doon sa sitwasyon na yun. Hindi ka pwede magsalita hanggat hindi mo nararanasan yung bagay na yun. Pag-expect natin, dating natin ng adult, ganun pa rin. Parang may magbabayad pa rin na ibang tao para sa mga necessities natin. Hindi tayo na lahat yan. Tayo ang kikilos. Akala mo, tsaka iba na tol ang galawan, lalo na kapag may anak ka na. Pag may pamilya ka na, iba na ang galaw mo nun, iba na ang kilos mo nun. Bawal ka mawalan ng trabaho. Yan yung mga sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko na may mga pamilya na, may mga anak na. Iba na ang galawan mo kapag may pamilya ka na, may anak ka na. So, pagdating ng adult,
Mare-realize mo lang yan lahat. And then yung about sa pagluluto, dati wala pa tayo sa adulthood, siyempre may tagaluto tayo, nandiyan nanay natin or tatay natin, kung sino man nagluluto sa bahay o kung may mga katulong kayo, wow, katulong, mayaman bro. Ewan ko, meron ba diyan nakikinig sa'kin na may katulong sila dati? Wow, matitindi. Grabe, wow. Alam ko wala pa, eh. 'Di ba 'pag nagluluto, kain ka na lang. Paggising mo sa umaga, kakain ka na lang, 'di ba? Ang sarap ng nami-miss ko na 'yun, yung paggising ko, may nakahain na lang diyan, oh. Pero pagdating mo ng adult tol, 'pag ikaw na lang mag-isa, paggising mo, maba-bad trip ka, gutom ka na pero hindi ka makakain kasi kailangan mo pang lutuin yung lalamunin mo. Tol, sige lang, sige lang. I-enjoy nyo lang sa mga kabataan diyan, i-enjoy nyo lang ngayon na may nagluluto pa sa inyo. Salamat kayo sa mga magulang nyo. Pagdating nyo na kayo na lang mag-isa, 'pag independent na kayo tol, na gutom ka na, lalo na sa gabi, aatakihin ako ng gutom talaga niyan kasi nagfa-fasting ako, eh. 'Pag sobrang gutom tol, kahit ano kakainin ko diyan, pero hindi na ako nag-uulam ng toyo. Kunyari kahit malayo kasi yung tindahan dito sa'min dun pa sa labas, eh. Bibili ako ng delata niyan, isang tambak na kanin kakainin ko ta's maya-maya isusuka ko din sa sobrang gutom ko, eh. So yung may mga tagaluto pa diyan, enjoyin niyo na dahil pagdating niyo sa adulthood, pagdating niyo dito sa time na 'to, kayo na ang gagawa ng mga lalamunin niyo, kayo na ang magluluto, enjoyin niyo lang guys. Ito pa yung sa grocery, 'di ba may nagpo-provide. Pagdating sa grocery tol, ewan ko yung mga sumasama diyan sa magulang nila 'pag naggo-grocery, 'di ba panay dampot ka lang, panay hugot ka lang, o pak lagay diyan. 'Pag ikaw na yung naggo-grocery tol, lahat 'yan ililista mo, titignan mo, magkano 'to? Magkano price nito? Sulat. Magkano price nito? Sulat. Kasi 'pag hindi mo ginawa yun tol, aabutin ka ng libo-libo. Kaya kami may technique kami 'pag naggo-grocery. 'Pag may kinuha kami diyan sa lagayan, kunyari shampoo, tignan namin yung price lista. Para alam namin kapag limit na, kasi may limit lang kami sa paggo-grocery. Ganun 'pag adult tol, dapat maging responsible ka sa buhay mo. Kailangan 'yun. And eto pa, dito maraming guilty sa pagtulog. Wait lang, gusto ko humigop ng kape, nandun yung kape ko, eh. Wait lang, Eto tol, 10:00 na pero nagkakape pa rin ako. Sige, hassle lang. Eto tol, sa tulog, maraming makaka-relate dito. Nung mga panahon nandiyan pa tayo sa poder ng mga magulang natin, siyempre nakakatulog pa tayo niyan, ta's kahit anong oras ka matulog sa gabi. Kunyari, yung iba diyan mga kabataan nakikita ko 3:00 na gising pa rin, dut-dut pa rin ng dut-dut sa cellphone nila, tapos kinabukasan anong oras nagigising, 12:00 na, ta's galit pa ba't walang pagkain diyan. O 'di ba, mga ganyan mga kabataan, eh. Pagdating mo na, sige lang, gawin mo lang. Pagdating mo lang dito sa adulthood, kapag mag-isa ka na lang, 'pag independent ka na, hindi mo na puwedeng magawa 'yan. Kahit nga gusto mo matulog, hindi ka na makakatulog tol. Kaya sulitin mo na 'yan. Etong sitwasyon ko ngayon, kailangan kong humasel ng sobra-sobra kasi meron akong misyon, eh. May kailangan akong gawin kaya kailangan kong humasel talaga. Ang oras ng pasok ko ay pumapatak siya ng 15 hours, ganyan. O sobra pa minsan, 16. Kailangan kong gawin 'yon. Tapos makikita mo, kailangan mo pa mag-workout, magluto, maghugas ng plato, and then mga other responsibilities mo sa bahay niyo, mga gawaing bahay, mga chores, household chores. Kailangan mo pang gawin 'yan. Tol, nung mga bata pa tayo, nung nasa poder pa tayo ng magulang natin, ang sarap-sarap ng buhay natin, hindi natin kailangang gawin 'yan. Pero ngayon tol, 'pag gusto kong matulog sa tanghali, antok na antok ako niyan, 3:00 ang 'di ba nakakaantok, hindi ko magawa. Bawal ka matulog sa trabaho, eh, mawawalan ka ng hanapbuhay. Kaya ang tulog sa akin importante 'yan tol. Kaya kapag oras ng tulog, tulog lang talaga. Yung 6 hours, 7 hours, 7 hours tol, ginto na sa akin 'yan, sobrang sarap niyan sa akin. 7 hours na tulog, panalo 'yan. Eh, paano pa kaya 'pag 8? Talaga namang walwalan talaga, ang energy ko niyan to the roof. Kaya sobrang importante ng tulog sa akin. Pero nung dati, wala akong pakialam. Wala nga akong pakialam sa oras, eh, kung ano ang orasan sa akin. Wala tol. Kaya pala tayo pinapatulog na, eto, yung video ni Malupiton, yung sinasabi niya na kaya pala tayo pinapatulog ng mga magulang natin 'pag tanghali. Kasi pagdating ng panahon, 'pag may mga responsibilities ka na, hindi mo na magagawa yun, totoo yan. Kaya kayo mga kabataan, kayo ayaw niyong makikinig sa mga magulang niyo, Tignan natin pagdating ng independent na kayo, tulog. Importante 'yan, kaya sana all sa mga nakaka 8 hours pa diyan, yung mga 9 hours pa, sana all sa inyo. Grabe naman 'yan guys. Eto na, yung pinakahuli, yung about sa family. So darating ang point, ito pa iko-konekta dun sa may pagtulog. Yung mga magulang natin nung mga maliliit pa tayo,
lalo na nung nandun pa tayo sa poder nila, gustong-gusto niyan nila na nakikita tayong magkakasama. Magkakasamang kumakain, natutulog, magkakasamang pumupunta sa mga lugar, namamasyal, basta laging magkakasama. Gustong-gusto yan ng mga magulang natin. Kasi darating ang panahon 'to, lalo na 'pag marami kayo, tas unti-unti kayong nawawala dun sa bahay ng magulang niyo. Masakit yun sa magulang kasi hindi ko alam yung feeling nun, pero tingin ko nakakalungkot yun sa kanila. Sobrang nakakalungkot yun sa mga magulang. Yung unti-unti kayong magpapamilya, siyempre bubuo kayo ng mga sarili niyong buhay. Magkakawatak-watak. Tapos darating ang point niya na taon bago kayo magkita-kita ulit. And then may mga time na wala talaga kasi hindi mo siya maisingit sa schedule mo dahil sa mga responsibilities mo sa trabaho or negosyo or mga iba mong pinagkakakitaan, mga hanap buhay mo, hindi mo siya maisingit yung pagpunta sa pamilya mo. So ngayon, hindi na kayo magkakatagpo-tagpo, magkita-kita. Yung gustong-gusto ng magulang natin magsama-sama tayo lagi dati, mawawala yun. Nakakalungkot siyang isipin pero yun ang totoo. Yun ang mangyayari talaga. Yun ang totoo, bro. Yun ang reality ng buhay. So, habang nandiyan ka pa sa mga magulang mo ngayon, enjoyin mo na, nakasama mo sila, yakapin mo, halikan mo. Ako hindi ako nahihiyang ihag at ikis yung mga magulang ko. Lalo na yung nanay ko, mahal na mahal ko yan. Tatay ko, mahal na mahal ko din yan, mga kapatid ko. Hindi ako nahihiya sa kanila magsabi ng I love you, ng mahal kita. Kasi sinanay ko na yung sarili ko. 'Di ba yung ibang mga bata or yung mga ibang tao, hindi sila sanay na i-kiss or sabihan ng I love you yung magulang nila, lalo na yung mga tatay. Pero ako sinanay ko na yung sarili ko kasi why not? Bakit hindi? Dali lang naman yung magulang mo yun eh. Para sa akin madali ko lang sabihin na mahal ko yung magulang. Wala siyang awkward sa akin. Hindi siya awkward para sa akin. Kaya habang nandyan pa kayo sa mga magulang nyo at hindi pa kayo sumasapit ng adulthood, enjoyin nyo na lahat pagtulog nyo. Wala pa kayong binabayarang bills, enjoyin nyo lahat. Pero wag nyong kalimutan na pagdating ng panahon, yung goal natin na maibalik or masuklian man lang ba yung mga sacrifice ng mga magulang natin, ay gawin natin. Wag natin silang aalisin sa listahan ng mga goals natin. Lagi nandyan yan, yung family. Ang ganda ng usapan natin guys, no? Nawa may mga natututunan kayo dito sa mga pinag-uusapan natin, mga pinagsasabi ko. And konti na lang guys, magkakaroon tayo ng mga iilan-ilan na guest. Hindi pa ako nag-expect guys eh. Hindi ko pa in-expect kung ano yung mga mayayari. First time ko magkaka-guest if ever. So enjoy na lang natin yung process. Okay, kung may mga ginagawa kayo ngayon, lalo na sa mga bumibira sa mga pangarap nila, tuloy nyo lang guys. Ako nakaramdam ako ng konting pitik o spark dahil sa consistency ko doon sa ibang mga accounts ko sa social media. Kasi ito yung pinupurso ko eh. Masarap siya sa feeling at iintindihan mo na ang consistency talaga ang key sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Yun lang naman ang usapan natin ngayong gabi at nawa may mga natutunan kayo dito. And alam mo na, ang aking reminder, alam mo na ba? Baka hindi pa. So ito yon kung hindi mo pa alam. At the end of the day, lahat ng ginagawa natin, walang kwenta tong lahat. Lahat ng mga pinagkakabisihan natin, wala yung kwenta lahat kung wala siya. Sinong siya? Ang Panginoon. So, whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. Yun, bro. Peace, brother.